Mga senior, baka di nyo alam itong fin sa prutas ang lihim sa mabagal na pagtanda. Habang tumatanda, ang katawan ay dumaraan sa maraming pagbabago. Kabilang na ang paghina ng mga organo, pagbabago sa metabolismo, at pagtaas ng panganib sa mga chronic disease. Gayunpaman, may mga pagkain, lalo na ang ilang uri ng prutas, na napatunayang may mahahalagang sangkap na tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan at pagbawas ng epekto ng pagtanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 prutas na may suporta mula sa siyensiya sa kanilang potensyal na magpalakas ng katawan, protektahan ang mga selula, at pabagalin ang proseso ng pagtanda. Ang blueberries ay isa sa mga prutas na pinakamaraming pinag-aralan kaugnay ng benepisyo nito sa kalusugan, partikular sa larangan ng cognitive function. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Annals of Neurology noong 2012, natuklasan na ang mga matatandang babae na regular na kumakain ng blueberries at strawberries ay nagpakita ng mas mabagal na pag-urong ng memorya kumpara sa mga hindi kumakain ng mga ito. Sa partikular, tinatayang may 2.5 taong pagkaantala sa cognitive aging sa mga kababaihang ito. Batay sa longitudinal data mula sa Nurses Health Study na tumagal ng mahigit 2 dekada, ang pangunahing sangkap na nagbibigay ng ganitong benepisyo ay ang anthocyanins, isang uri ng flavonoid na may malakas na antioxidant properties. Ang mga antioxidant ay mahalaga sa paglaban sa oxidative stress, isang proseso na may kinalaman sa pagkasira ng mga selula sa utak. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapabilis sa pagtanda ng utak at maaaring magdulot ng mga kondisyon gaya ng Alzheimer's at iba pang uri ng demensya. Ang anthocyanins sa blueberries ay tumutulong sa pagpapanatili ng integridad ng mga neuron at pinaniniwalaang nakatutulong din sa pagpapabuti ng komunikasyon sa pagitan ng mga nerve cell sa utak. Bukod sa cognitive benefits, ang blueberries ay may kakayahan ding magpababa ng systemic inflammation, na isa ring salik sa pagtanda ng katawan. Ayon sa isang systematic review na inilathala sa Advances in Nutrition 2015, ang regular na pagkonsumo ng berries, kabilang ang blueberries, ay may positibong epekto sa markers ng inflammation at oxidative stress sa mga adult patients, kabilang na ang mga matatanda. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa European Journal of Nutrition noong 2017, ipinakita rin na ang daily supplementation ng blueberry powder sa loob ng 12 linggo ay nagdulot ng pagbuti sa working memory at executive function sa mga matatandang kalahok na may mild cognitive impairment. Ipinapahiwatig nito na ang blueberry ay hindi lamang preventive, kundi maaari ring maging bahagi ng nutritional intervention para sa mga taong may early signs ng memory decline. Pagdating sa praktikal na aplikasyon, ang blueberries ay madaling maisama sa pang-araw-araw na pagkain. Maaari itong kainin ng hilaw, ihalo sa oatmeal o idagdag sa smoothies. Mahalaga ring tandaan na ang epekto ng blueberries ay mas epektibo kapag ito ay bahagi ng balanseng dieta, kasabay ng iba pang prutas at gulay. Sa kabuuan, ang blueberries ay isang prutas na hindi lamang masarap at mababa sa calories, kundi may malinaw na ebidensyang pang-agham na sumusuporta sa papel nito sa pagpapanatili ng kalusugan ng utak sa mga matatanda. Ang regular na pagkonsumo nito, ayon sa mga pag-aaral, ay isang simple ngunit makabuluhang hakbang sa pagbawas ng panganib sa cognitive decline, isang isyung karaniwan sa mga taong lampas edad 60.
Ang mansanas ay isa sa mga pinakapangkaraniwang prutas sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng pagiging karaniwan nito, may malakas na ebidensyang pang-agham na nagpapakita ng benepisyo nito sa kalusugan, lalo na para sa mga matatanda. Isa sa mga pangunahing sangkap ng mansanas ay ang quercetin, isang flavonoid na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang mga sangkap na ito ay may mahalagang papel sa pagpigil ng mga kondisyon gaya ng hypertension, atherosclerosis, at iba pang cardiovascular diseases. Ayon sa isang malakihang obserbasyonal na pag-aaral na pinamagatang Iowa Women's Health Study at inilathala noong 1999 sa American Journal of Clinical Nutrition, natuklasan na ang mga kababaihang may regular na konsumo ng mansanas at iba pang prutas na may mataas na flavonoid content ay may mas mababang panganib na mamatay dahil sa cardiovascular disease. Sa partikular, ang mansanas ay may ugnayan sa 13 to 22% na pagbawas sa panganib ng coronary heart disease at stroke, base sa food frequency questionnaires na sinundan sa loob ng mahigit isang dekada. Bukod sa quercetin, ang mansanas ay mayaman din sa soluble fiber, lalo na ang pectin na kilalang tumutulong sa pagbaba ng LDL cholesterol, bad cholesterol, XAN. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa European Journal of Nutrition noong 2012, ang mga partisipanteng kumain ng 2 mansanas kada araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng statistically significant reduction sa kanilang LDL cholesterol levels. Ang mekanismo ay may kaugnayan sa kakayahan ng pectin na mag-bind sa bile acids sa bituka. Nakalaunay inilalabas ng katawan sa dumi sa halip na ma-reabsorb. Ang mga anti-inflammatory properties ng mansanas ay naging sentro rin ng interes sa agham. Isang pag-aaral mula sa Nutrition Journal noong 2010 ay nag-ulat na ang konsumo ng mansanas ay may kaugnayan sa pagbaba ng C-reactive protein CRP, isang marker ng systemic inflammation. Ito ay mahalaga dahil ang chronic low-grade inflammation ay nauugnay sa maraming degenerative disease gaya ng type 2 diabetes, arthritis, at Alzheimer's disease. Hindi lamang cardiovascular benefits ang ibinibigay ng mansanas. May mga pag-aaral ring nagpapakita ng potensyal nito sa cancer prevention. Sa isang review na inilathala sa Nutrition and Cancer 2009, tinukoy ng mga mananaliksik na ang phytochemicals mula sa mansanas, kabilang na ang polyphenols, ay maaring may anti-tumor properties. Bagamat kailangan pa ng mas malalalim na clinical trials upang mapatibay ang mga findings na ito. Sa perspektibo ng mga senior, ang mansanas ay madaling mahanap, hindi mahal, at maaring kainin ng hindi nangangailangan ng matinding preparasyon. Bukod sa pagiging source ng bitamina C at dietary fiber, ito rin ay may mababang glycemic index, kaya't ligtas sa mga may type 2 diabetes kapag kinokonsumo ng may moderation. Sa kabuuan, ang mansanas ay hindi lamang isang pang-araw-araw na prutas, kundi isa ring mabisang bahagi ng preventive nutrition para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Sa tulong ng mga sangkap nitong quercetin, pectin at polyphenols, ang regular na pagkain ng mansanas ay makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso, pagbabawas ng inflammation, at pagbibigay proteksyon laban sa ilang chronic diseases na karaniwang nararanasan sa pagtanda. Ang mga citrus fruits tulad ng dalandan, suha, dayap, at lemon ay pangunahing kilala bilang mayamang pinagkukunan ng vitamin C. Ngunit lampas sa pagiging pampalakas ng resistensya, ang vitamin C ay may mahalagang papel
sa maraming aspeto ng kalusugan ng mga matatanda, lalo na sa kalusugan ng balat, blood vessels, at cellular defense mechanisms. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng vitamin C ay ang pagsuporta sa collagen synthesis. Ang collagen ay isang proteinang bumubuo sa istruktura ng balat, kartilago, ligaments, at blood vessels. Sa pagtanda, ang natural na produksyon ng collagen sa katawan ay bumababa na nagreresulta sa pagnipis ng balat, pagkakulubot, at paghina ng kasu-kasuan. Ayon sa isang artikulo mula sa Dermatoendocrinology Journal 2012, ang sapat na level ng vitamin C sa katawan ay mahalaga hindi lamang sa pagpapanatili ng elastisidad ng balat, kundi pati na rin sa wound healing at pag-iwas sa skin at vascular fragility. Bukod sa epekto sa balat, ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant na tumutulong sa paglaban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay isang mekanismo na may kinalaman sa pagkasira ng DNA, protina, at lipids sa katawan. At ito ay nauugnay sa mas mabilis na pagtanda ng mga selula. Ayon sa isang meta-analysis na inilathala sa Free Radical Biology and Medicine 2013, ang mataas na konsumo ng vitamin C mula sa prutas ay may kaugnayan sa mas mababang antas ng markers ng oxidative damage sa mga matatanda. Isa rin sa mga mahalagang benepisyo ng citrus fruits ay ang kanilang potensyal sa pagsuporta sa immune function. Sa mga matatanda, bumababa ang kakayahan ng immune system na labanan ang mga impeksyon at inflamasyon. Ayon sa Nutrients Journal 2017, ang vitamin C ay gumaganap sa parehong innate at adaptive immune responses mula sa pagpapalakas ng barrier integrity ng epithelium hanggang sa pagpapaaktibo ng lymphocytes. Ipinakita rin ng mga clinical trials na ang sapat na vitamin C intake ay may ugnayan sa mas maikling tagal ng karaniwang sipon at pagbawas ng komplikasyon sa respiratory tract infections, partikular sa mga matatandang pasyente. Bukod sa vitamin C, ang mga citrus fruits ay mayaman din sa citrus flavonoids tulad ng hesperidin at naringenin. Ayon sa isang review article sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015, ang mga flavonoid na ito ay may anti-inflammatory, lipid-lowering, at vasoprotective properties. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa noong 2011 at inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ipinakita na ang pag-inom ng orange juice na may mataas na hesperidin content sa loob ng 4 na linggo ay nagdulot ng pagpapabuti sa endothelial function ng blood vessels sa mga matatanda, isang mahalagang marker sa kalusugan ng cardiovascular system. Sa usaping praktikal, ang mga citrus fruits ay madaling idagdag sa pang-araw-araw na pagkain. Maaari itong kainin ng buo, gawing juice na hindi pinatamis, o idagdag sa salad at lutong ulam bilang natural na pampalasa. Gayunpaman, mainam na iwasan ang sobrang pag-inom ng citrus juice na may mataas na asukal, lalo na sa mga senior na may diabetes o insulin resistance. Sa kabuuan, ang citrus fruits ay hindi lamang masarap at abot-kaya, kundi may malinaw na ebidensya sa agham na tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng balat, pagprotekta sa mga selula laban sa oxidative stress, at pagpapalakas ng immune at cardiovascular function. Para sa mga senior na nagnanais pabagalin ang mga epekto ng biological aging, ang regular na pagkonsumo ng mga prutas na ito ay isang natural at epektibong hakbang. Ang avocado ay isang prutas na kilala sa mataas na nilalaman ng monounsaturated fatty acids, MUFA. Partikular na ang oleic acid, isang uri ng taba
na napatunayang may benepisyo sa kalusugan ng puso at sa kabuuang metabolic function. Para sa mga matatanda, ang tamang uri ng taba sa dieta ay may mahalagang papel sa pagpigil sa mga degeneratibong kondisyon, kabilang ang cardiovascular disease at cognitive decline. Sa isang prospective cohort study na inilathala sa Journal of the American Heart Association noong 2022, natuklasan na ang regular na pagkain ng avocado, higit 2 servings bawat linggo, ay may kaugnayan sa 16% na pagbawas ng panganib sa cardiovascular disease at 21% sa coronary heart disease. Ang datos ay kinuha mula sa halos 110,000 na lalaki at babaeng may edad 30-75 na sinubaybayan sa loob ng mahigit 30 taon. Ang pagpapalit ng saturated fats mula sa karne o mantikilya sa avocado ay lalong pinahusay ang cardiovascular benefits. Ayon sa parehong pag-aaral, bukod sa healthy fats, ang avocado ay mayaman sa glutathione, isang natural antioxidant na matatagpuan sa mga selula ng katawan. Ang glutathione ay tinaguriang master antioxidant dahil sa kakayahan nitong in-neutralize ang mga free radicals at suportahan ang detoxification processes sa atay. Sa pagtanda, ang natural na antas ng glutathione sa katawan ay bumababa, na maaaring magresulta sa mas mataas na oxidative stress. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Epidemiology 2000, mas mababang glutathione levels ay may ugnayan sa mas mataas na mortality rate sa mga matatanda. Ang avocado ay may mababang glycemic index at mataas sa dietary fiber, isang kombinasyon na nakatutulong sa glycemic control, na mahalaga para sa mga senior na may type 2 diabetes o nasa borderline ng insulin resistance. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa noong 2019 at inilathala sa Nutrients, ang pagdagdag ng kalahating avocado sa tanghalian ay nagdulot ng mas mababang insulin at blood sugar response sa mga adult participants kumpara sa control meal. Dagdag pa rito, ang mga phytochemical sa avocado tulad ng lutein at zeaxanthin ay mahalaga rin para sa kalusugan ng mata, lalo na sa pagprotekta laban sa age-related macular degeneration (AMD), isang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa matatanda. Ayon sa isang double-blind clinical trial mula sa Nutrients 2017, ang 6 na buwang pagkonsumo ng avocado ay nagtaas ng serum lutein levels at nagdulot ng positibong epekto sa cognitive function ng matatandang kalahok, kumpara sa mga kumain ng ibang prutas gaya ng patatas o chickpeas. Sa praktikal na aspeto, ang avocado ay versatile at maaaring isama sa iba't ibang pagkain. Maaari itong kainin ng hilaw, idagdag sa sandwich, salad, o gawing dip tulad ng guacamole. Mahalaga lamang tandaan ang tamang bahagi ng pagkonsumo, lalo na't ang avocado ay mataas din sa calories kung ikukumpara sa ibang prutas. Para sa mga senior, kalahating avocado kada araw ay sapat na upang makuha ang benepisyo nito nang hindi sumosobra sa energy intake. Sa kabuuan, ang avocado ay hindi lamang isang healthy fat source, kundi isa ring functional food na may ebidensyang klinikal sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, pagprotekta sa mga selula at pagsuporta sa cognitive at visual function sa mga matatanda. Ang pagsasama nito sa balanseng pagkain ay isang natural na hakbang patungo sa mas aktibo, mas ligtas, at mas malusog na pagtanda. Ang ubas, partikular ang mga pulang ubas, ay isa sa mga prutas na pinakakilala sa kanilang mataas na nilalaman ng polyphenols. Kabilang ang resveratrol, isang compound na malawak na pinag-aralan dahil sa potensyal nitong protektahan ang katawan laban sa pagtanda at chronic diseases. Sa mga matatanda,
Ang regular na pagkonsumo ng ubas ay may kaugnayan sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso, utak, at mga selula sa pangkalahatan. Ang resveratrol ay isang uri ng stilbenoid na likas na matatagpuan sa balat ng ubas, lalo na sa red at purple varieties. Ayon sa isang seminal study mula sa Harvard Medical School na inilathala noong 2006 sa Cell, ipinakita na ang resveratrol ay maaaring i-activate ang isang grupo ng mga enzyme na tinatawag na sirtuins na may papel sa cellular longevity, DNA repair, at metabolic regulation. Ang mga sirtuin ay mahalaga sa pagpigil ng cellular aging at sa pagpapanatili ng homeostasis sa katawan, dalawang aspeto na may direktang kaugnayan sa healthy aging. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay mayaman sa iba pang flavonoids at tannins na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Sa isang randomized controlled trial na isinagawa noong 2010 at inilathala sa Journal of Cardiovascular Pharmacology, ang mga pasyenteng may metabolic syndrome na binigyan ng grape polyphenol extract sa loob ng 30 araw ay nagpakita ng pagbawas sa oxidative stress markers at pagpapabuti sa endothelial function, isang mahalagang indikasyon ng kalusugan ng blood vessels. Ayon naman sa Journal of Nutrition 2015, ang pag-inom ng grape juice araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakatulong sa pagpapabuti ng cognitive function sa matatandang may mild cognitive decline. Ang mga epekto ay isinailalim sa neuropsychological testing, kung saan nakita ang improvement sa verbal memory at spatial learning. Ipinapahiwatig ng mga datos na ang mga flavonoids mula sa ubas ay maaaring makatulong sa pagpigil ng age-related cognitive deterioration. Ang isa pang aspeto ng kalusugan na positibong naaapektuhan ng ubas ay ang blood pressure regulation. Ayon sa isang systematic review at meta-analysis na inilathala sa Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2021, ang pagkonsumo ng grape products ay may statistically significant effect sa pagbawas ng systolic at diastolic blood pressure, lalo na sa mga pasyenteng may prehypertension at hypertension. Sa konteksto ng pagtanda, ang kontrolado at matatag na presyo ng dugo ay mahalaga upang maiwasan ang stroke at pagkasira ng kidney function. Hindi rin dapat kaligtaan na ang ubas ay may mataas na water content at naglalaman ng natural dietary fiber, na kapwa mahalaga sa digestive health ng matatanda. Sa mga senior na kadalasang may problema sa constipation o dehydration, ang prutas na ito ay makatutulong sa natural na pag-regulate ng bituka at hydration nang hindi kinakailangan ng matapang na laxatives. Pagdating sa praktikal na aplikasyon, ang ubas ay madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain, maaaring kainin ng hilaw, ihalo sa salad, o gawing natural na merienda. Gayunpaman, para sa mga taong may diabetes o nagmamanman ng blood sugar levels, mainam na kainin ang ubas nang may moderation dahil sa natural na sugar content nito. Ang buong prutas ay mas mainam kaysa sa grape juice dahil sa presensya ng fiber at mas mababang glycemic impact. Sa kabuuan, ang ubas ay isang prutas na hindi lamang masarap at madaling kainin, kundi may matibay na suporta mula sa agham sa papel nito sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, utak at mga selula sa pamamagitan ng mga bioactive compounds nito tulad ng resveratrol, flavonoids, at antioxidants. Ang ubas ay maaaring maging bahagi ng isang epektibong dietary strategy upang pabagalin ang mga epekto ng biological aging at suportahan ang aktibong pamumuhay sa edad 60 pataas.
Ang pagtanda ay isang natural na proseso. Ngunit maraming salik ang maaaring makaapekto sa bilis at kalidad ng ating pagtanda, kabilang na ang ating mga pinipiling pagkain araw-araw. Gaya ng tinalakay sa video na ito, ang 5 prutas na kinabibilangan ng blueberries, mansanas, citrus fruits, avocado, at ubas ay may matibay na batayan sa agham sa kanilang kakayahang suportahan ang kalusugan ng utak, puso, balat, at mga selula. Ang mga ito ay hindi mahirap hanapin. Abot kaya. Sa dalingisma sa pang-araw-araw na pagkain. Bagaman walang iisang pagkain ang makapipigil sa pagtanda, ang regular na pagkonsumo ng mga prutas na mayaman sa antioxidants, fiber, at bioactive compounds ay isang praktikal at epektibong bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang sigla, katalinuhan, at kalayaan sa kanilang paggalaw, ang tamang nutrisyon ay dapat maging pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na pag-aalaga sa sarili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang edukasyong pangkalusugan para sa mga edad 6 pataas. At kung gusto mong magsimulang kumain ng mas masustansya, i-comment sa ibaba. I choose healthy aging bilang iyong personal na commitment.